Matapos magkasundo ay muli na namang nag-alab ang kanilang mga damdamin at muling nagkaisa. Kinabukasan, araw ng Sabado, hindi inakala ni Beth na uuwi ng bahay ang kanyang unika iha na si Janet. "Mommy, who's that guy?" Gulat na sigaw pa ni Janet nang makapasok sa silid ng ina. Nataranta naman si Beth kung ano ang kanyang isasagot sa anak. Pareho pa sila ni Brando na walang kahit ano sa katawan. "Anak, lumabas ka na muna, magbibihis lang kami." Kahit galit na galit ay walang nagawa si Janet kundi ang lumabas ng silid ng ina. Noong makapagbihis na ang dalawa, ay nagpaalam na muna si Brando na uuwi ng bahay ng tiyuhin para makapag-usap ang mag-ina ng masinsinan. Noong silang dalawa na lang ni Elizabeth at Janet ay sinabi ng dalaga, "Mommy, what are you doing? Akala ko tapos ka na sa ganyang mga bagay." Sabi naman ni Beth, "Anak, huwag ka nga maging makitid. 35 years old lang ako at alam mong maaga akong nawalay sa ganoong bagay dahil sa pag-iwan sa atin ng iyong daddy. Maaaring hindi mo pa ako maintindihan sa ngayon, pero darating ang araw na maiintindihan mo lahat ng mga sinasabi kong ito. Anak, tao din ako, isang babae na nangangailangan ng kalinga ng isang lalaki. Paano kapag nag-asawa ka na? Iiwanan mo na rin ako. At syempre, sasama ka na sa magiging asawa mo. Paano na ako? Gusto mo bang mamuhay ako ng mag-isa hanggang sa pagtanda ko? Naibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo, di ba? Kahit wala na si daddy mo, ay nagawa ko pa rin tustusan ang gastusin mo at napag-aral pa kita sa university. Siguro naman anak, hindi kalabisan kung bigyan ko rin ng kaunting kaligayahan ng sarili ko." Mahabang paliwanag pa ni Beth habang umiiyak. Kaya naiyak na rin si Janet. At sa bandang huli, nagkasundo rin sila. At papayag na ang anak na mag-boyfriend na si Beth. Noong sumunod na araw ay inimbita ni Beth si Brando na doon maghapunan sa kanila para makilala rin ito ng maayos ng kanyang anak. Kinabukasan, pasado 8:00 ay dumating si Brando sa bahay nila Beth. "Anak, pakibuksan ng gate, baka si Brando na yan." Agad namang sumunod ang anak. "Hi, I'm Brando." Pakilala pa ni Brando sa anak ng kanyang girlfriend. "I'm Janet, anak ng girlfriend mo." Naiilang na wika pa noon. Pinapasok niya na si Brando sa bahay at naglock muna siya ng gate. Habang naglalakad papasok si Brando sa bahay, ay nakatunghay naman sa kanyang likuran si Janet. Hindi maipaliwanag ni Janet kung bakit noong nakaraang araw ay nagagalit siya sa kanyang ina dahil nag-boyfriend ito. Tapos ngayon na nakilala niya si Brando ng harap-harapan ay tila naiinggit na tuloy siya sa kanyang ina. Crush niya na rin ang lalaki. Pumasok na rin siya at dumiretso sa kusina. Abala na sa paghahanda ng hapagkainan si Beth. "Anak, maglagay ka na ng mga pinggan. Malapit nang maluto itong ulam." "Yes, Mami," sagot pa ng dalaga. Noong kumakain na sila, ay nagsalita si Beth. "Siguro naman, kilala niyo na ang isa't isa."
Brando, si Janet, nag-iisa kong anak. Janet, si Brando, boyfriend ko. Pareho kayong mahalaga sa akin. Kaya gusto ko na maging malapit din kayo sa isa't isa para maging isang masayang pamilya na rin tayo. Yes, Mami. Sagot ng dalaga. Oo, walang problema sa akin. Sagot naman ni Brando. Matapos kumain ay naisipan nilang mag-inom. Ang dalaga naman ay ice cream lang ang hawak habang naroon sa sala. Kitang-kita niya ang lambingan ng kanyang mami at ni Brando. Imbis na mainis, ay inggit na ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa magpaalam na siya na papasok na sa silid dahil inaantok na siya. Pero ang totoo ay nag-iinit siya, kaya ayaw niya nang manood sa dalawa. Noong nasa loob na ng silid si Janet, ay hindi mawala-wala sa isip niya ang maamong mukha ni Brando. Nakakaramdam na rin siya ng pag-iinit ng katawan. Dali-dali niyang inubos ang hawak na tasang may ice cream para makatulog na. Noong maubos ay lumabas siya ng kwarto para dalhin ang tasa sa kusina. Pero nakita niyang wala nang nanonood ng TV. Tapos dinig niya ang kinikilig na tawa ng kanyang ina sa silid nito. Kaya napatingin siya sa direksyon noon. Lumapit siya kaunti. Kaya naman pala, dinig na dinig ang tawa ng kanyang ina dahil nakaawang pa kaunti ang pintuan. Inilapag niya na sa lababo ang tasa, tapos naglakad na pabalik sa kanyang kwarto nang matawag ang kanyang kuryosidad na sumilip sa silid ng kanyang ina. Kaya dahan-dahan nga siyang lumapit doon. Nakita niyang bukas ang dim light sa loob ng kwarto at nasa gitna ng maalab na pagtatrabaho ang dalawa. Kahit kakainom niya lang ng tubig ay tila natutuyo naman ang kanyang lalamunan. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil pa. Bumalik na siya sa sariling silid at inasikaso na lang ang sarili para makaraos din sa alab na nararamdaman sa loob ng sistema. Semestral break na mga panahong yon, kaya ilan linggo rin siyang mananatili sa bahay nila. Si Brando naman ay doon na rin pinatira. Isang araw noon, natulog siya ng hapon. Nagising siya sa lakas ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Kaya dali-dali siyang bumangon at isinara ang bintana. Pagkalabas ng silid ay nagtaka siya dahil pasado 6:00 na pero nakapatay pa ang mga ilaw sa kanilang bahay. Hindi niya rin nakikita ang kanyang mami. Alam naman niyang umalis ang kanyang mami ng tanghali, pero hindi lang alam kung nakauwi na ba. Madalas kasi ay nakakauwi na yon ng 5:00, kaya sinilip niya yon sa kwarto nito. Naabutan niyang si Brando ang naroon, natutulog at wala itong pang-itaas. Dahan-dahan niyang nilapitan at pinakatitigan ang kabuuan ni Brando. Maganda ang katawan ng binata. Maaaring iyon ang dahilan kaya naman sobrang nahuhumaling ang kanyang ina dito. At ang mali pa, dahil maging siya ay naaakit na rin sa binata. Hindi niya malaman kung bakit mas lalo pa siyang lumapit sa mukha ng binata at tinitigan ang malaanghel na mukha nito habang natutulog. Nawala sa isip niya na ang isa niyang kamay ay humihimas na sa mga pandesal. Nagulat siya
noong bigla siyang hawakan ng binata sa batok at hinila papahiga sa kama. Noong una ay sinubukan niya pang pumalag, pero hindi naglaon ay nadala na rin siya ng sitwasyon. Kaya naman nauwi nga sila sa bagay na hindi dapat mangyari, lalo at boyfriend ng kanyang mami si Brando. Pero anong magagawa niya? Mukhang magkapareho pa sila ng kanyang ina ng mga gusto sa isang lalaki. Dahil sa lakas ng ulan at malamig na temperatura sa loob ng silid, kaya parehas na nga silang natangay ng pagkakataon. Gulat na lang sila noong makatapos. Sabi ni Brando, "Janet, paano ikaw ang narito? Akala ko si mami mong humahawak sa akin." Hindi na nakasagot pa si Janet at nagtatakbo na papalabas ng kwarto. Si Brando naman ay nagbihis na ng damit. Takang-taka siya sa nangyari. Inisip niya talaga na si Beth ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang katawan. Hindi na rin siya nag-abala pang magmulat ng mga mata dahil naalimpungatan lang naman siya noon. Tapos madilim pa ang silid. Kaya wala siyang kamalay-malay noong una na ang anak na dalaga ng kanyang kasintahan ang kanyang kasama. Lumabas na lang din siya ng kwarto at binuksan ang mga ilaw sa buong bahay. Wala pa si Beth, kaya nagsaing na lang din siya para kapag dumating yon ay pwede nang makakain agad. Lalo at marami pa namang natirang ulam noong tanghalian na. Noong dumating nga si Beth ay pagod na pagod ito at basa din ng ulan. Kahit naman kasi nakapayong ay nababasa pa rin dahil may kasamang malakas na hangin ang ulan na yon. "Kamusta kayo dito, Brando? Nakapagpahinga ka ba na mabuti?" "Oo, babe. Nagising lang ako dahil sa lakas ng ulan. Kaya naisipan kong bumangon at magsaing." Ikaw, Janet, umalis ka ba ng bahay?" "Hindi po, mami. Nanood lang ako ng series sa laptop ko tapos noong makaramdam ng antok ay natulog na lang din ako." "Nagising na lang din ako noong bumagsak ang malakas na ulan." Ganun ba? Tama lang din na hindi ka lumabas. Dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Baka lagnatin ka lang kung mauulanan ka. Hindi ka pa naman mahilig magdala ng payong kapag ka umaalis." "Opo, mami." Sagot pa ni Janet nang nakayuko at hindi makatingin kay Brando. Kumain na sila ng sabay-sabay sa hapunan at masayang nagkwento rin sa kanyang lakad. Kinagabihan ay sabi ni Beth, "Babe, di ba mahaba naman ang naging pahinga mo? Baka pwedeng, alam mo na." Nakangiti naman nang sumagot si Brando. "Oo naman, babe, walang problema. Kahit hindi ka na makiusap pa sa akin, kalabitin mo lang ako ay okay na yon. At handa akong maglingkod sa'yo anumang oras. Kaya love na love kita eh. Dahil inaalagaan mo ko mabuti." Wika ni Beth. At agad nang lumapit kay Brando, sa kanila sinimulan ang kanyang hiling. Sa kabilang kwarto naman, tahimik na nakatulala si Janet habang nakatitig siya sa kisame. Nagahati ang puso at isipan niya. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagpasok sa kwarto ni Brando. At mas lalo pang mali na may nangyari sa kanila. Pero sa puso niya ay masaya siya. May naging karanasan na rin naman siya sa ganoong bagay. Dahil magmula noong second year college at may boyfriend na siya. Pero ibang-iba ang kanyang naging karanasan kay Brando. Although mabilisan lang yon, pero naramdaman niya ang totoong pagkikare habang ginagawa yon.
may pag-iingat at may pagmamahal. Kaya mas lalo pang nag-ibayo ang inggit na kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Sa tingin niya na sa pagkakataong yon ay abala na naman ang dalawa sa pag-aasikaso sa isa't isa. Nakatulugan niya na lang ang kanyang pagmumuni-muni. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay sabi ni Beth sa kanyang anak, "Janet, aalis ako ngayon. After mag-almusal, ikaw na lang ang magluto ng tanghalian niyo ni Brando. Mahiya ka naman. Si Brando nang gumawa madalas ng mga gawaing bahay. Ngayong narito ka ay tumulong ka naman. Kahit sa pagluluto lang." Sabi naman ni Brando, "Ano ka ba, babe? Ano pang silbi ko rito kung wala naman akong gagawin? Ako nang bahala sa mga gawaing bahay at sa pagluluto ng tanghalian. Bakasyon ng klase kaya narito si Janet. Kaya kailangan ma-enjoy niya ang bakasyon at makapagpahinga siya palagi ng mahaba. Huwag mo nang alalahanin yung Janet. Ako nang bahala sa pagluluto. Basta lumabas ka na lang ng kwarto kapag nagugutom ka na. Dahil 11:30 AM ay siguradong tapos na ako nun magluto." Sabi naman ni Janet, "Salamat tito." Sabi naman ni Beth, "Hay nako Brando, hindi na bata yan si Janet para i-spoil mo. Dapat hinahayaan mo rin siya magtrabaho ng mga gawaing bahay." "Oo, tama na babe. Huwag na nating pagtalunan yan. Ang point ko lang naman, yan lang ang bag ko dito kaya huwag mo naman sana akong alisan ng trabaho." "Ay, bahala ka nga Brando. Hindi spoil mo ang anak ko eh." "Ikaw naman Janet, tumulong ka kahit sa paghihiwa ng mga gulay para may pakinabang ka din." Tumingin si Brando sa dalaga at tinanguan yon. "Opo mami, tutulong po ako," wika ng dalaga. Matapos makapag-almusal ay naligo lang si Elizabeth at umalis na. Sabi naman ni Brando, "Sige na Janet, doon ka na lang muna sa kwarto mo. Ako nang bahala dito. Lumabas ka na lang kapag nagugutom ka." "At Tito Brando, ano pang lulutuin nyo?" "Sinigang na bangus. Pero hahaluan ko na rin yun ng kalahating kilo noong hipon para mas masarap diba?" "Naku, favorite ko po yun, tito. Ayos lang ba kung dito lang ako sa lamesa? Kahit hindi ako tutulong, manonood lang ako sa pagluluto mo. Bored na rin ako sa kwarto eh." "Okay sige, ikaw bahala," sagot ni Brando. At sinimulan na muna ang paghuhugas ng mga plato at paglilinis ng kusina bago siya magluto ng pantanghalian. Habang nakatalikod si Brando kay Janet dahil naghuhugas siya ng mga plato, ay nakatitig naman sa kanyang buong-buong behind ang dalaga. Habang napaparunok iyon ng laway, tahimik lang si Brando habang naghuhugas hanggang sa magsalita ang dalaga. Tito Brando, sorry." "Ha? Saan naman?" "Doon sa nangyaring ano." "Naku Janet, ako nga dapat na mag-sorry. Hindi ko talaga sinasadya dahil ang buong akala ko ay si mami mo yon. Tapos na kasi tayo noong magmulat na ako ng mga mata. Kaya hindi ko na mababawi pa ang nagawa kong mali. Pero kung ako po ang tatanungin mo, ay hindi ko yun pagsisisihan. At hindi rin kita sinisisi. Hindi ko alam kung bakit. Pero sana wag man na akong isusumbong kay mami." "Abay, oo naman. Pinoprotektahan nga kita na parang sarili kong anak. Tapos isusumbong na tuloy kita?" Tito Brando, kapag inulit ko ba yun, magagalit ka ba sa akin?" Natigilan si Brando sa kanyang ginagawa at pinoproseso sa utak niya ang sinabi ng dalaga. "Ha? Tama ba akong narinig? Gusto mong maulit ang nangyari sa atin?" Opo.
Bakit naman? Ang sabi sa akin ng mami mo ay may boyfriend ka naman. Kaya pagkabalik mo sa boarding house mo, ay magkikita na kayong uli ng boyfriend mo. Gusto ko na po makipag-break sa boyfriend ko. Pakiramdam ko kasi ay maaari akong madisgrasya any moment. Kahit lasing siya ay ginagawa namin yun ng walang proteksyon. Yun lang din naman ang dahilan kaya inahayaan kong magpatuloy ang relasyon namin. Pero kung sakaling papayag ka na paminsan-minsan ay gagawin natin uli yun hindi na manganganib ang pag-aaral ko na bigla ako mabubuntis dahil sa tingin ko ay marunong ka naman sa tama. Nanlaki naman ang mga mata ni Brando sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa pagiging prangka ng anak ng kanyang kasintahan. Ang buong akala nga niya ay magagalit yun sa kanya dahil sa nangyari sa kanila noong nakaraan. Pero baliktad pa yata ang nangyari. Sige na po tito, pumayag ka na. Para siguradong makapagtapos ako ng pag-aaral ng hindi nadidisgrasya. Hay naku Janet, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klase ng pakiusap. Pero kapag nagkabukuhan ay ikaw ang magpaliwanag sa mami mo Ayoko magmukhang may kasalanan dito. Narito ako kasi mahal ko si mami mo. At ayokong mabigo siya sa kanyang mga pangarap. Lalo na ang pangarap niyang makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya kung makakatulong ako doon, edi sige, tutulungan kita. Salamat Tito Brando. Tito, may tanong pa pala ako sa'yo. Parang narinig ko kasi kay mami na may girlfriend ka raw na iba. Oo. Ang totoo, hindi ko totoong girlfriend si Angie. Parang ka-fling ko lang siya sa probinsya. Hindi seryosong relasyon dahil may boyfriend talaga siyang iba. Tsaka ilang beses lang na may nangyari sa amin. Tapos bigla na lang sinabi na buntis daw siya at ako ang ama. Hindi pa nga ako sumasang-ayon noon. Pero kapitan sa barangay ang tiyuhin niya. Sundalo naman ang kuya niya. Kaya tila naipit na lang din ako. Kaya sinabi ko na lang na pananagutan ko ang obligasyon ko sa kanya. Magpapadala ako ng sustento para sa anak namin. Nakita ni mami mo si Angie dahil sumunod siya rito sa bahay ng tiyuhin ko. Tapos sinabi ni mami mo na pauwiin ko na sa probinsya. Tapos tutulungan niya na lang ako sa pagpapadala ng sustento doon. Kaya ayun, napauwi ko na. Sinabi rin sa akin ni Angie na kapag nakapanak na siya, ay ibibigay niya raw sa akin ng baby. Dahil balak niyang mag-abroad. Istorbo lang daw sa mga pangarap niya ang batang yon. Hala, ang bad naman niya. Pero anyway, sige po tito. Kunin niyo ang baby kapag nakapanganak ng babaeng yon. Willing po akong tumulong sa pag-aalaga sa kanya at ituturing kong sarili kong kapatid. Talaga? Sigurado ka dyan, Janet? Opo, tito. Okay, sabi mo Sagot pa ni Brando habang pinoproseso pa sa utak niya ang mga bagay na pinag-usapan nila ng dalaga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga kakaibang offer noon sa kanya. Noong matapos magluto ay sabi niya, maliligo muna ako Janet, tapos magpapahinga ako sa kwarto. Lalabas na lang ako kapag 11:30 AM na. Lumabas ka na lang din Opo tito, wika pa ni Janet, tapos nauna nang umalis ng kusina si Brando. Noong matapos siyang makaligo ay pumasok na siya sa kwarto nila ni Elizabeth. Pero laking gulat niya noong makitang naroon na sa kama nakahiga ang dalagang si Janet. Oh, bakit ka narito? Tito, I think you know. Ha? Ibig mong sabihin, ngayon na rin agad magsisimulang hinihiling mo? Oo, syempre. Gaya ng sabi mo, vacation ko ngayon. Kaya kailangan ko magpahinga. At kasama ito sa pahinga, di ba? Relaxation din ito. Kaya kailangan ko na. Hay, ikaw talaga. Like mother, like daughter talaga kayo.
Sabi ni Brando at agad nang pinagbigyan ang hiling ng dalaga. Noong matapos ay bumalik na rin naman ang dalaga sa silid nito para magpahinga. Napapangiti na lang si Brando na nakatingin sa kisame habang iniisip ang masayang mga bagay na nangyayari sa kanya sa poder ng mag-ina. Doon na nga permanenteng pinatira ni Beth sa bahay nila si Brando. Para siguradong hindi ito makakapambabae, regular din ang pagpapadala ni Beth ng pera sa nabuntisang babae ni Brando sa probinsya. Kapag mahimbing na ang tulog ni Beth sa madaling araw, ay pumupunta rin si Brando sa kwarto ni Janet para pagsilbihan ito. Kaya nagpatuloy ang pagseserbisyo niya sa mag-ina. Noong muling sumapit ang pasukan sa eskwela, bumalik na sa boarding house niya si Janet. Pero sinabi nito sa kanyang ina na paminsan-minsan ay pahatiran siya ng mga masasarap na ulam na niluluto ni Brando dahil gusto niya ang masasarap na niluluto nito. Hindi raw kasi masarap ang mga lutong ulam sa kalapit ng karinderya. At dahil yun lang ang pinakamalapit, kaya pinagtsatsagaan na lang. Yun ang dahilan kaya nangangayayat ang dalaga kapag panahong may pasok sa eskwela. Kaya noong mga sumunod na linggo, ay inuutusan ni Beth si Brando na magluto ng masarap na pagkain gaya ng nilagang baka at menudo. Tapos ipapahatid sa boarding house na tinitirhan ng dalagang si Janet. May sariling ref naman ang dalaga sa kwarto nito, kaya pwedeng tumagal ng menudo sa ref ng kahit mahigit 1 linggo. Binibilinan rin ni Elizabeth na mag-stay ng 1 gabi doon si Brando para mabantayan kung wala bang inuuwi na lalaki doon ang kanyang anak. Pero ang hindi alam ni Beth na si Brando lang din ang boyfriend ng kanyang anak at madalas nagaganap kapag inuutusan niya ang lalaki na dalawin ang anak sa boarding house nito. Nagpatuloy ang ganoon nilang kalakaran. Hindi rin naghinala si Elizabeth na may naging ugnayan ang kanyang anak at si Brando, lalo at walang kupas ang pagiging masipag, mapagmahal at pagiging maalaga nito sa kanya. Sumapit ang panahong manganganak na ang kasintahan ni Brando na si Angie. Umuwi sa probinsya nila si Brando para kunin ang baby. At noong magbalik ay tuwang-tuwa ang mag-inang Elizabeth at Janet dahil may bagong miyembro na ang kanilang pamilya. Ipinarehistro nila ang lalaking sanggol sa pangalan nila Elizabeth at Brando bilang mga magulang. Si Janet naman ay mas lalong naging masipag umuwi sa kanilang bahay. Kung dati, noon ay buwanan yon kung dumalaw sa kanyang ina. Pero noong naroon na ang sanggol ay umuuwi na tuwing Biyernes ng hapon dahil aliw na aliw yon sa pagkakaroon ng baby sa kanilang bahay na itinuring na sariling kapatid. Naging regular rin ang paglilingkod ni Brandon sa dalagang anak ng kanyang kasintahan. Noong makapagtapos ng pag-aaral si Janet ay nakapagtrabaho iyon sa abroad, kaya natigil na rin ang naging ugnayan nila ni Brando. Pero kapag umuuwi para magbakasyon, ay hindi yun pumapayag na hindi masusolo ang gwapong kasintahan ng kanyang ina. Ayun my loves, dito na po nagtatapos ang ating magandang kwento. Naway inyong nagustuhan. My loves, siguraduhin mo sana na nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves, libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat sa pakikinig my loves, ingat kayo palagi. Bye bye!